Nalaman natin kanina na ang Pag-asa ang tanging source ng Philippine Standard Time o PST na isinusulong nilang sundin ng bawat Pilipino. Nasa amin ngayon tinatawag na RBGPS-based time transfer system. Yun yung aming gamit ngayon. Actually, it's a rubidium clock. It's a secondary frequency standard. Kasi tatlong klase yan eh. Ang tertiary, ang secondary, saka primary. Ang tertiary, andyan ng quartz oscillator. Ang secondary, ang rubidium clock. At ang panguna, ang primary frequency, ay ang cesium. So, sa ngayon, ang Pilipinas ay merong isang cesium kaya lang nasa may ITD. Pero sa Pag-asa, kailangan talaga namin ang isang cesium clock sapagkat nasa amin ang batas na mag-disseminate ng Philippine Standard Time. Gumagawa ng Pag-asa ng mga hakbang upang maaprubahan ang bago at kumpletong equipment para sa pagkuha nila ng PST. Aabutin daw ito ng 51 million pesos, ngunit patuloy pa rin silang umaasa na maaprubahan ito para sa ikakaayos ng Philippine Standard Time. Kapag yun ay inaprubahan ng DOST o ng government, ng Philippine government, ay po pwede tayo mag-generate ng ating Coordinated Universal Time. Ibig sabihin nun, hindi na tayo magre-rely sa ibang bansa para magkumpirma ng tinatawag nating Coordinated Universal Time. Tayo mismo ay magiging laboratory, tayo mag-generate ng ating mismong Coordinated Universal Time. Mahalagang may sundan tayo na standard na oras para magkaroon ng maayos na pakikipagtransaksyon sa loob at labas ng bansa. Ika nga nila, time is gold. Kaya naman naniniwala ang Pag-asa na ang pagpapalaganap ng PST ay makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan.